Samantala, nagkaroon naman ng mainit na isyu hinggil yan sa courtroom decorum matapos na punahin ni Senator Judge Panfilo Lacson ang naging pahayag ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Reginald Tunggol. Kauna pa rin po yan sa paalala sa mga senador na umiwas sa mga pahayag na maaari pong makapagkompromiso ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Lacson, lumampas umano sa kanyang katungkulan si Atty. Tunggol nang maglabas ng paalala sa publiko matapos na mag-post itong si Senator Robin Hood Padilla sa depensa kay Duterte. Dahil dito binanggit nitong si Atty. Tunggol ang Rule 18 ng Senate Rules and Procedures on Impeachment Trials, nagbabawal sa mga senator judge sa magbigay ng anumang pahayag na maaring magdulot ng impresyon ng pagkiling o bias dun sa kaso. Ang insidente ay nagbukas ng usapin sa publiko hinggil yan sa pagpapanatili ng impartiality ng mga senator judge sa gitna pa rin po yan ng impeachment proceedings. Naniniwala naman ng batikang abogado na si Atty. Jojo Lacanilaw na maaaring piliting dumalo si Vice President Sara Duterte sa ilang pagkakataon para personal na sumagot sa ilang kontrobersyal na isyong nakapaloob sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Atty. Lacanilaw, bagaman sapat ang presensya ng kanyang mga abogado o kanyang mga kinatawan para humarap sa korte, may mga pagkataon niya na may papaliwanag mismo ni Vice President Sara ang konteksto ng ilang mga isyu na iniuugnay sa kanya. Pangunahin dito niya ang tax record at ang financial capacity ng pangalawang Pangulo at ng kanyang pamilya. Ayon sa abogado, maaaring piliting dumalo ang Vice Presidente upang pagpaliwanagin kung bakit may pagkakaiba sa kanyang tax record at sa kanyang tunay na kayamanan. Kasama na ang bank transactions na umabot ng ilang bilyon, batay na rin sa naunang ipinakita sa House Justice Committee sa pamamagitan niya ng Anti-Money Laundering Council. Sa ganitong isyuan niya, mas maiintindihan ng publiko kung mismong ang pangalawang Pangulo ang magpapaliwanag. Gayunpaman, ang pagpilit sa pangalawang Pangulong lumalo sa korte ay nakadepende pa rin niya sa pagpresenta ng House Prosecution Panel sa kanilang argumento dahil dito rin ibabatay ng impeachment court ang magiging decision nito. Siguro pag dumating na yung mga bank accounts, no? I mean, at kailangan explain yung mga bagay-bagay na maraming itatanong tungkol sa kanya. Ano yung provenance ng pera na yon? Bakit meron siyang ganong kalaking pera na dumaan sa bangko niya na wala naman siyang negosyong malinaw at mukhang government salary lang naman siya. Maaaring umabot tayo doon sa ganong question na tawagin siya para explain niya. Gusto niyang explain, ano? Yan ang mga bagay, mga personal bagay na siyang nakakaalam. Maaaring tanungin siya doon. Siguro may mga tanong din doon na gustong tanungin ng prosecution. So yung mga possibility, yun. No? Although may mga iba namang evidence na na pwedeng dalhin talaga yung prosecution. In fact, yung defense na mag-iisip kung tatawagin nila dapat si Sara kasi kung hindi ma-explain nila at walang iba explanation kundi yung evidence ng prosecution ay medyo lugi ang defense doon, diba? Tiwala rin na batikang abogado na kinalaunan na ipapasabina ng House Prosecution Panel ang kontrobersyal na greenbacks na naglaman ng tax record ni Vice President Sara kahit pa naibalik na ito sa opisina ng Bureau of Internal Revenue dyan sa May Quezon City. Ayon kay Atty. Lacanilaw na dating nagsilbi bilang spokesperson ay dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Serrano, noong isinailalim sa impeachment proceedings ang dating punong mahistrado, ipinabalik lamang ito ng impeachment court dahil sa kawalan ng custodial legis. Ito ho yung kustodiya sa naturang box ang impeachment court. Narito pa ang bahagi ng pahayag na Atty. Lacanilaw. Kaya ang magiging proseso noon, ipapasabina yon ng prosecution. No? Magsasubmit sila sa court. And then the whole court will now decide. Magbobotohan sila, magde-debate siya ng katakot-takot. At magde-decide sila kung isasabpina nila yung income tax returns. No? At that time, pag nanalo yung sabpina, mabubuksan na yung tax records. Ayaw lang sigurong buksan kaagad kasi nga may mga limitations din sa tax code natin. Ano? Hindi pwedeng i-publicize kasi yung mga income tax returns natin. So hindi mo alam kung binuksan mo ng alanganin yon ay isang issue na naman na dadali ng defense yun sa Supreme Court. Kaya siguro nag-iingat yung prosecution, definitely nag-iingat. Hindi nila binuksan sa House At iniisip nila ang Senate na magbubukas. Kaya lang nakahanap din ang Senate ng konting balakid doon.